Ang pelikula ay nakatakda sa taong 2028, kung kailan binago ng multinasyonal na konglomeradong Omnicorp ang paraan ng digmaan sa pamamagitan ng pagpapakilala ng mga robotikong peacekeeper na may kakayahang magpanatili ng batas at kaayusan. Sa simula ng pelikula, sinimula ng personalidad sa telebisyon na si Pat Novak ang isang episode ng kanyang palabas na The Novak Element sa pamamagitan ng pagbibigay diin na lahat ng bansa sa mundo maliban sa Estados Unidos ay nasa ilalim ng mataas na seguridad gamit ang mga robotikong droid na gawa ng Omnicorp. Ito ay pangunahing dahil sa pagpapatupad ng Dreyfus Act na nagbabawal sa pagde-deploy ng mga militarisadong robot sa loob ng Estados Unidos. Tinanong ni Novak ang mga lider ng Pentagon kung paano mababawasan ang antas ng krimen sa buong mundo. Ipinaliwanag ng mga lider na hindi solusyon ang mga droid dahil may posibilidad silang magkamali. Pinawalang bisa ni Novak ang kanilang pahayag at ipinakita sa mga manunood ang isang live na video ng demonstrasyon ng mga droid ng Omnicorp. Sa live na video, makikita ang malalaking droid at iba pang robot na nagsasagawa ng pag-scan sa mga mamamayan sa lugar. Samantala, sa loob ng isang bahay, isang lalaki ang naghahanda ng grupo ng mga suicide bomber upang pasabugin ang kanilang sarili sa harap ng media bilang propaganda laban sa mga droid. Inilunsad nila ang kanilang pag-atake, napatay ng mga droid ang lahat ng mga bomber. Bagamat nagtagumpay ang mga ito na sirain ng ilan sa mga robot, pagkatapos, tumakbo palabas ang anak ng leader na may hawak na kutsilyo, nakita siya ng isang droid bilang banta at agad siyang pinaputukan, na ikinamatay niya kaagad. Nakuna ng camera crew ang lahat ng ito sa live na video, sa kabila ng nangyari. Ipinagpatuloy ni Novak ang kanyang palabas at pinuri kung paano hinarap ng mga droid ang sitwasyon, at binanggit na tama ang ideya ng CEO ng Omnicorp na si Sellers na itulak ang paggamit ng mga droid sa Estados Unidos. Gayunpaman, nalaman natin na tutol dito si Senador Dreyfus, na nagpatupad ng Dreyfus Act upang pigilan ang ganitong uri ng pagpapatupad ng batas. Tinapos ni Novak ang kanyang palabas sa pagtatanong kung bakit takot sa robot ang Amerika. Sa Detroit, naglakad ang detective ng pulisya na si Murphy patungo sa isang pagpupulong kasama si Chief Karen Dean. Sa kanyang opisina ay naroon ang 2 pang pulis. Sina John Lake at Andre Daniels. Pinagalitan ni Chief Dean si Murphy dahil sa mga pangyayari noong nakaraang gabi. Si Murphy at ang kanyang partner na si Lewis ay nasangkot sa isang putukan laban sa mga tauhan ng crime boss na si Antoine Vallon, na ikinamatay ng 6 sa mga ito at malubhang nasugatan si Lewis. Nang umalis sina Lake at Daniels sa opisina, ikinwento ni Murphy ang buong pangyayari sa chief. Ang susunod na eksena ay isang flashback. Sina Murphy at Lewis ay undercover upang durugin ang mga iligal na padala ng baril. Nagpanggap silang mga mamimili at ininterview ang isang dealer na nagsabing nagtatrabaho siya para sa crime boss na si Vallon. Sinuri ng mga undercover na pulis ang mga serial number ng mga iligal na armas at natuklasan ang isang nakakagulat na katotohanan. Ang mga baril ay dapat ay nakaimbak sa evidence room, na nangangahulugang may mga tiwaling pulis na nagtatrabaho para kay Vallon. Laban sa mas maingat na paghatol, nagpunta sina Murphy at Lewis sa isang restaurant upang makipagkita kay Vallon para sa transaksyon ng mga baril. Maayos ang simula ng pagpupulong, ngunit bago pa maisara ang deal, may nagsiwalat sa telepono ng tunay na pagkakakilanlan ng 2 pulis kay Vallon. Agad na umalis si Vallon sa mesa at iniutos sa kanyang mga tauhan na atakihin ang mga undercover na pulis. Ilang sandali pa, may ilang sasakyang dumating sa harap ng restaurant at ang grupo ng mga armadong lalaki na may pistola at submachine gun ay nagpaputok. Gumanti sina Murphy at Lewis gamit ang kanilang mga pistola, matapos ang mahabang palitan ng putok, kung saan maraming tauhan ang napatay. Nakatakas si Murphy palabas, susunod sana si Lewis kay Murphy nang biglang lumabas ang isang tauhang nagtatago sa kusina at pinaputukan siya. Sa proseso, tinamaan siya sa kanang balikat. Nanatili si Murphy sa tabi niya hanggang sa dumating ang ambulansya at nagawang makatakas ni Vallon. Bumalik sa kasalukuyan, ipinaalala ni Chief Dean kay Murphy na siya na ang bahala sa sitwasyon. Samantala, dumating sa Detroit ang CEO ng Omnicorp na si Sellers upang makipagkita sa kanyang mga kasamahan sa marketing. Nagtaka ang CEO kung ano ang maaari nilang gawin upang mahikayat ang mga senador na payagan ang paggamit ng mga droid. Iminungkahi niya na maglagay ng isang tao sa loob ng makina bilang test sample upang pagsamahin ang tao at robot. Pagkatapos nito, nagtungo ang CEO sa Omnicorp Rehab Center kung saan inaalagaan ni Dr. Dennett Norton ang isang lalaking napalitan ng artipisyal na robotikong mga braso. Tinawag si Dr. Norton ni Sellers, sinuri nila ang mga potensyal na amputee para sa programang Man in a Machine, napawang mga veteranong pulis.
ngunit tinanggihan ni Norton ang bawat isa dahil sa kanilang pisikal na kalagayan o resulta ng psychological screening. Samantala, isiniwalat na sina Lake at Daniels ang mga pulis na nagtaksil kay Murphy kay Valen. Nakipagkita sila kay Valen sa isang bar, kung saan banayad silang senita dahil hindi siya nabigyan ng mas maagang babala. Isinaalang-alang ni Valen ang pagsuhol kay Murphy upang mapasunod ito, ngunit sa tingin ng dalawang detective ay mas madali na lang siyang patayin. Kaya inutusan ni Valen ang isa sa kanyang mga tauhan na magtanim ng bomba sa gulong ng sasakyan ni Murphy sa gilid ng driver noong hapon habang binibisita ni Murphy ang sugatang si Louis sa ospital. Kalaunan, umuwi si Murphy sa kanyang asawang si Clara at sa kanilang 10 taong gulang na anak. Matapos patulugin ang anak, nagsimula silang maglambungan ni Clara nang biglang tumunog ang alarm ng sasakyan. Isa pala itong patibong na humikayat kay Murphy na lumabas. Biglang pinasabog ng remote ang sasakyan, malubhang nasugatan si Murphy at nagtamo ng 4th-degree burns sa buong katawan. Kinailangang putulin ang pareho niyang binti at isang braso. Nakita ni na Dr. Norton at ng kanyang medical team ang perpektong kandidato para sa kanilang proyekto at hinikayat si Clara na pumayag na gamitin si Murphy para sa programa. Kahit nag-aalala siya sa magiging uri ng buhay nito, lumipas ang 3 buwan, at makikita si Murphy sa isang party kasama si Clara. Ngunit lumalabas na ito ay isang alaala lamang na pinapanood ni Dr. Norton habang tinatapos ng kanyang team ang bagong mekanikal na suit ni Murphy. Ginaising nila siya at siya ay nabigla sa kanyang naging anyo. Sa pagkagising at pagkaunawa sa lawak ng kanyang pagbabago, tumakas ang bigong si Murphy, ngunit pinatigil siya ni Norton at ibinalik sa laboratorio. Ibinunyag ni Norton na ang tanging natitirang bahagi ng kanyang katawan ay karamihan ng ulo, puso, baga, at kanang kamay. Hiling ni Murphy na mamatay na lamang. Ipinaalala ni Norton na pumirma si Clara ng pahintulot kaya kung hahayaan siyang mamatay, masasayang ang lahat ng ginawa. Sumailalim si Murphy sa pagsasanay upang masanay sa kanyang programa. Ipinakita ng trainer na kayang tumugon ng suit sa mga banta at automatikong bumunot ng armas. Dinala siya sa isang simulator room kung saan inilagay siya katabi ng isang droid, na patunayang hindi niya kayang makipagsabayan dito. Binago ni Norton ang kanyang programming upang mas maging episyente sa pamamagitan ng pagpayag na ang robot programming ang mangibabaw sa kanyang mga kilos. Matapos ang simulator training, lumipat siya sa field training at madaling natalo ang kanyang trainer. Pinanood ito ni na Norton at Sellers. Ipinaliwanag ni Norton na kahit akala ni Murphy siya ang kumikilos, sinusunod lamang niya ang mga utos ng programa. Mas naging episyente siya ngunit nabawasan ang empatiya. Nang gabing yun, bumisita si Murphy sa kanyang bahay upang tiyaking maayos ang kanyang pamilya. Bagamat nagulat sila sa kanyang itsura, niyakap pa rin nila siya. Di nagtagal, ginanap ang isang press conference upang ipakilala ang bagong si Murphy, na ngayon ay kilala bilang Robocop. In-upload ni Norton ang buong police database sa kanyang sistema, kabilang ang tangkang pagpatay sa kanya. Nag-trigger ito at nagkaroon siya ng seizure, kaya pinas siya ni Norton na supulan ang kanyang emosyon. Sa seremonya, hindi siya nakapagpakita ng emosyon sa kanyang pamilya. Sa harap ng publiko, nagsimula siyang mag-scan ng mga kriminal at nahuli niya ang isang wanted na mamamatay tao sa loob lamang ng 1 minuto. Ginamit ito ni Novak upang hikayatin ang publiko na suportahan ang programa. Nagbago ang opinyon ng publiko sa Dreyfus Act. Samantala, napansin ni Clara ang kawalan ng emosyon ng kanyang asawa. Iniutos ni Sellers kay Norton na ilayo si Clara kay Murphy. Gayunpaman, hinarap ni Clara si Murphy at ikinwento ang kalagayan ng kanilang anak. Bagamat tila binaliwala ito ni Murphy, kalaunan ay sinuri niya ang CCTV at nakita ang pambubuli sa kanyang pamilya. Napagtanto niya ang kanyang pagiging malayo at sinuri ang lugar ng pagsabog. Nalaman niyang nasaksihan ng kanyang anak ang pagsabog at nagkaroon ng PTSD. Nagpa siya si Murphy na tugisin si Valen para maghiganti. Natuntun niya ang bodega ni Valen. Nagbabala ang isang especially iyak kay Valen kaya naghanda ang kanyang mga tauhan. Pinatay ni Murphy ang lahat ng tauhan at huling pinatay si Valen. Nakuha niya ang fingerprint ni Lake at Daniels sa isang baril at bumalik sa istasyon. Ininteroga niya sila at nabunyag ang katotohanan. Sinubukang barilin ni Daniels si Murphy ngunit siya ang nabaril. Inamin ni Lake ang pagkakasangkot ni Chief Dean. Bago makakuha ng kumpisal, pinatay ang sistema ni Murphy mula sa malayo. Sa susunod na episode ng palabas ni Novak, pinuri ang paglantad ni Murphy sa korupsyon at ginamit ito ni Sellers upang gawing martir si Murphy at ipawalang bisa ang Dreyfus Act. Inutusan niya ang mga tauhan na patayin si Murphy.
Ngunit nagbabala si Dr. Norton at napatay ni Murphy ang mga tauhan. Sumugod si Murphy sa headquarters ng Omnicorp at tinulungan siya ni Lewis at ng SWAT, nilabanan niya ang mga droid at sa huli, sa rooftop, hinarap niya si Sellers, dahil sa kanyang bracelet, hindi niya ito mabaril. Ngunit sa huli ay napagtagumpayan niya ang programming at napatay si Sellers. Sa huling eksena, ipinakita na muling ipinatupad ang Dreyfus Act matapos magpatutuo si Norton laban sa Omnicorp, ngunit nananatiling pro-robot si Novak at patuloy na pinupuri si Sellers at binabatikos si Norton. Maraming salamat sa pagtapos sa ating recap for today. Huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para palaging updated sa susunod nating upload.